Yo, what's up mga amigo, Jan Totep. So, welcome po ulit sa akin channel. Welcome po ulit sa Talk to Totep segment natin. Kahit mag-isa lang ako, talk to myself na lang po. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa Messman, kung paano ba siya napopromote na chip cook, and i-share ko din yung experience ko paano ba ako na-promote. So, umpisa na natin. Paano ba napopromote ang Messman as a chip cook? Siyempre, ang pinakaunang kailangan dyan is a certification na galing sa TESDA or NC3 tinatawag nila. So kailangan pa rin mag-training yan. So nung ako kasi 3 weeks yung training ko diyan. 2 weeks pala. I mean 2 weeks yung training ko diyan at saka worth 15,000 nun eh. Pero nakakalimang sakay na ako nun kaya kinuha ko na lang yung sa OWA. Yun mga ano diyan na subukan niyo sa OWA. May libre yan eh kasi parang every 5 na contracts yata. Every 5 contracts may libre kayong isang training na babayaran nila. So, sayang din yun gamitin nyo. Then, next is, syempre, kailangan mo ng appraisal mula sa mga senior officer, kay chief officer o kaya kay kapitan. Then, next is yung pakita mo talaga yung determinado ka or yung dedication mo sa pagiging chief cook or yung, paano ba na-explain? Ipakita mo yung iyong passion talaga na gusto mo talagang ma-promote. Kung sa akin kasi medyo natagalan din ako bago na-promote. Nakalimang sakay muna ako. 5 sakay na messman, then yung pang-anim ko, doon ako na-promote as a chief cook. Yan, pero bago ako sumampa, may training na ako ng NC3, ship's cook. Then meron na rin akong Euro Asia cuisine. So yung tuturo ka lang ng mga basic lang din naman doon eh. Mga egg benedicts, ganyan, mga soup, saka mga ulam din, mga sa mga pagsampa ko, pinunta ko na kagad si Mayor doon kasi wala akong papalitan na messman doon, nagka-COVID. Ako lang yung mag-isa sumampa. Ngayon, pagsampa ko talaga, pinunta ko na agad siya. Hindi pa ako nakapagpakilala. Napagkamay akong ganyan. Yor, ako nang papalit sa'yo. Ngayon, nabigla siya ba? Pinapauwi na ba ako? Sabi, hindi. Yun nga, sabi ko, may kompleto na ako ng train, saka kompleto na ako ng certificate. Then yun, sabi ko nga, turuan mo ako. Turuan mo pa rin ako, syempre, sabi ko, ng mga kailangan kong gawin, kung ano ba yung mga diskarte pa. Yan. So, nagsama rin kami ng mga 6 months. Pero dun sa pang 4 months, yun, bago siya umuwi, may naka-line up na chief cook. Yung ginawa ko is tumawag ako sa opisina. Siyempre, kumbaga, promote na ako eh. Gusto ko na umakto ah. Ngayon, yun nga, tumawag ako sa opisina. Sabi ko, sir, baka pwedeng ako na lang pumalit dito kay Mayor dahil pauwi na rin naman siya. Then, ang sabi niya is, hindi pwedeng ako mag-promote sa'yo dyan. Ang mas magandang gawin, manggaling dyan sa barko yung promotion mo. Then, yun, kinausap ko si Mayor. Sabi ko, yun nga, na kailangan sa barko manggaling. Umakit kami kay Kapitan. Sinabi rin namin na gano'n, na kailangan sa barko manggaling yung message na ipopromote na ako, na mesmo na lang ipapadala. Then within 3 days, yun, awa ng Diyos, diba, na-confirm na ako na nga yung papalit. Pero may twist pa yung kwento na to. 1 month before sila umuwi, may balita na scrap na yung barko. Grabe. Talagang nawalan ako ng gana nun eh. Aga kong gumising eh, pero talagang minsan saktuhan na lang eh, mga before 6, ganyan, ako bumababa. Siyempre nawalan ako ng gana ba, nawalan ka ng motivation na yun nga, yung effort mo na ganito na sa pagluluto, tumutulong ka, tas parang baliwala lang. Then buti na lang, yun, natuloy pa rin, pagbaba niya sumampa yung messman, then nagangkuray kami ng halos 3 months sa Pujairah bago na-scrap sa Pakistan. Yan, diba? So, yung first contract ko nun, paalis na kami. Yung first contract ko nun, yung first 3 months talaga nanibago talaga ako kasi doon mo yung time management talaga. Yung mga sa paghihiwa ng mga karne, sa paglilinis ng isda, yung sa pagluluto, depende sa gagawin mo luto kasi alam mo naman, pag mga roast, ganyan, di ba, medyo matagal. Lalo na pag beef, ang minimum na luto dyan is 2 hours.
Sa isda naman, ang matagal naman yung paglilinis, madali na iluto. So ayun, dun lang ano talaga tsaka dun sa ano na, lalaro nung menu, kung paano mo siya didiskartehan. Yun, kasi nung wala ng ano ba, nung wala na kaming masyadong provision na ano, gulay, medyo ano na ba, lumalabas yung mga lutong walang pangalan na, yan, so alam niyo yan. Alam ng mga veteranong mayor yan. Yan, so yun nga, papasalamat din ako talaga sa mga nakasama kong chief cook na halos lahat sila, marami silang tinuro sa akin na diskarte kung paano yung gagawin sa luto. At saka yung mga luto nila, halos kinuha ko yung mga alam kong gustong-gusto nung mga ano. Pero syempre hindi ko na masabing katulad din ng lasa nila. Basta hindi man ako magaling magluto, madiskarte lang, nadidiskarte lang, pero hindi ako magaling magluto. So ano pa ba dapat yung mga pag-aralan na para ma-promote, 'di ba? So unang-una syempre yung inventory, kung paano yung sa form na yun, kung paano yung computation na paano ilalagay. Madali lang naman yan eh. Then yung sa pag-order naman, doon lang medyo nagkakatalo. Pero mas maganda kung umopya ka na lang ng mga form ng mga nakasama mong mayor. Then para pag ikaw na yung mag-order, tingnan mo lang yung mga form nila kung paano yung pag-order niya ng gulay, ng karne, ng isda. Tingnan mo lang doon, kunyari sinabi doon for 2 months. Tingnan mo doon kung paano yung pag-estimate niya. Then malalaman mo na doon eh, madali na lang yun eh, kasi nagluluto ka ng 3 kilong karne sa isang araw. So, times 30 mo lang siya. Diba? 3 times 30 is 90 kilos. Pero hindi naman araw-araw na, ano, diba? Baka lang lulutuin mo or beef lang. So, syempre, yung 90 kilos na yun, hatiin mo sa dalawa, 45. Sabi natin 45 kilos na baka, 45 kilos na pork. Ganon din sa ano, ganon din sa isda. Sa isda naman kasi medyo kailangan marami. Hindi kasi yung kaliskis at saka yung laman loob nakakabigat din yan eh. Kaya nag-iiba yung pag-order dyan. Sa gulay naman, basta wag mo lang damihan lagi. Wag mong kung umorder masyado ng mga alam mabilis masira. Kunyari mga bean sprout. Minsan tumatagal lang yan 1 linggo. Kailangan order ka lang yan 2 kilo, 3 kilo. Mga kangkong, ganyan. Cauliflower, tumatagal naman yan. Cabbage, mga pumpkin, yan. Yung mga tumatagal. Carrots, celery, leeks, spring onion. Then, yung ano pala, tinatawag nila na 5 mother sauce. Yan, pag-aralan nyo din kasi talagang hanggang ngayon, malaki pa rin yung talagang natutulong sa akin nun kasi dun ko binibase yung mga niluluto kong ulam. Sabi natin sa Spagnole, Beluti, Hollandaise, tomato, saka yung isa bechamel. Yan. Diyan ako lagi nagbe-base ng ulam ko pag mga sauce. Syempre, 'di ba, yung stew, tomato sauce. Ano pa ba? Sa ano, herbs and spices kung paano sila gamitin. Kasi katulad kunyari, magluluto ka ng beef, sabi natin sa bechamel sauce, white sauce. Lalagyan mo siya ng oregano or ng basil or basil, yan, no? So kailangan kasi medyo maganda yung pronunciation natin. Alam nyo na yung may kakilala po kasi akong English major na tinatama yung lagi yung pronunciation ko. So basil, yan. So ayun, pwede mo siyang lagyan eh sa chicken. Pwede mo siya lagyan ng white sauce, tas lagyan mo rin siya ng basil. Yun, di ba? Parang diskarte lang din. So ikaw na bahala maglaro sa imagination mo. Next naman is about sa religion, syempre. Yung sa religion talagang hindi mo pwedeng i-ignore yan kasi kailangan talaga irespeto yan. Kunyari sa Muslim, bawal sila ng baboy. Then sa mga Hindu, katulad ngayon dito, may kasama ko isang Indiano, bawal siya sa baka at saka sa pork. Pwede siya sa pork, minsan lang daw. Kunyari once a week, once a month, ganyan. Pero pag nagbababoy ako, lagi siya niluto ng manok or isda. Yun lang naman yung ginagawa ko. Pero hindi naman kailangan na i-main course mo talaga siya na ano, ganyan, 'di ba? So ano pa ba, pasensya, saka pakikisama talaga. So hangga't maaari, pakisamahan talaga natin sila kasi lalo na pag nagprovision, ay sabi sa'yo, pag hindi mo talaga pinakasama ng maayos siya, nandun lang yan sa may pinto, ilagay lang nila doon, ayaw na nilang pumasok, 'di ba? Tapos minsan kukuha pa sila ng ano diyan, kunyari juice, kung ayaw magbigay ng juice, 'di ba? Pag nagprovision, kukuha yan sila talaga. Na-experience ko yan na ano, na-experience ko yan. Hindi na nakakatawa ka nung mesman pa ako.
Yun yung kunyari ubas, makita mo 'to, yung 2 kilong ubas, bigla na mawawala yung isang plastic. Yan, so hanggang dito na lang po, sana may natutunan kayo, and so thank you for watching and hope to see you again on my next video. So thank you, thank you, thank you.